Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Diyos ng lahat ng bagay sa sanlibutan ang ating Panginoon. Kaya't hindi natin siya maikakahon sa ating ordinaryong pagtingin at pananaw ng mundo. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipamalas sa atin na nasa ordinaryo at pamilyar na bagay natin, maaaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Ipanalangin nating magkaroon tayo ng bukas na mga mata at maunawaing isipan at puso upang maisakatuparan natin ng buo ang kalooban ng Diyos Ama. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayo muna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo na sa 14 na linggo sa karaniwang panahon. Isama natin sa bisang ito ang special and intentional pasasalamat ni Teresa Ferrer at ang kanyang pamilya, Mandalihan family, Ampunin at Makabenta family. Panalangin natin ang karang pagaling nila Arlan at Lisan Ann Magtuto. Yun din panalangin natin ang mga kaluluwa nila Petka, Randy, Federico Ferrer Jr., Axel Paler, Wilfredo at Jose Pelubelio, Fermina Labden, Ernesto at Rosario Fornada, Eugenia Pascual, Cesar at Andy Badwa, Ruco Jr. at Jenny Gansan, Efren Almeda Noel, Dolores Andres Estrada Sr., Brixter Ipanayaw, Anastasio Flores, Barbara Flores, Constancia Rizabal, Nicanor Rizabal, Rufina Pedrosa, Leonelo Pedrosa, Antero Rizabal, Jan Constantine Cordon at Jose Macalima. Upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, Ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, Ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, Ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi sumusuko ang Diyos sa bayang nagtatakwil sa Kanya. Isinugo niya si Ezekiel upang hikayatin silang magbalik loob sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y alipin, ang inaasahan ay ang harmonia para matulungan. Kami kaawaan, labis na ang hirap na aming tinataglay. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kami laging inuuya ng mapanghalipin, palalo mayaman. Sa ikalawang pagbasa,
natatangi ang ginawang pagpapakilala ni Jesus kay Pablo. Magkagayunman, hindi ito ang ipinagmamalaki ng apostol, kundi ang kanyang kahinaan, sapagkat dito niya higit na naisa sa loob ang kapangyarihan ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong saan niya nakuha ang lahat ng iyan. Anong karunungan itong pinagkakalob sa kanya? Paano siya nakagawa ng mga kabalikan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria, kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ayaw nilang kalandin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat, di man lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kabalikan doon, maliban sa pagpapato ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagilingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong ika-14 na linggo sa karaniwang panahon, binibigay sa atin ng simbahan ang tema na kung saan bahagi yun ng ating pakikibahagi sa tatlong ministeryo ni Kristo. Ang pagiging pari, hari at propeta. Pinapaalala ni Jesus ang kahalagahan ng propeta sa lipunan. Ang kahalagahan ng propeta sa ating buhay mismo, lalo-lalo na tayo mga sumusunod kay Kristo. Una, ang propeta ay sa English, mouthpiece ang tawag dyan. Tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos, maliban siguro sa mga anghel. Ang propeta ang siyang namamagitan kumbaga sa mensahe ng Diyos para sa sangkatauhan. At ano ang mensahe ng Diyos palagi? Ang lahat ng kanyang mensahe ay totoo, mabuti, at maganda. Laging yan ang mensahe ng Diyos sa atin. Kaya lang, pag minsan, yung dating ng mensaheng ito ay ayaw natin, hindi natin gusto. Natatamaan ang ating ego at nasasaktan tayo.
Kaya nga pag minsan kahit harap-harapan ang mensahe ng Diyos sa atin, hindi natin ito tinatanggap. Minsan nakasalalay din ito dahil sa yung mensahero, yung propeta mismo, ay halos ayaw nating paniwalaan. Ganito ang nangyari kay Jesus. Dahil kakilala nila si Jesus, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kababayan at ng kanyang mga kamag-anak. Pero yun nga, kahit naman sa bahay pag minsan, pag pinagsabihan mo yung anak mo, magagalit sa'yo. Pag pinagsabihan mo yung nanay mo, ganun din. Nagagalit yung nanay sa anak. Bakit? Kasi uli, kahit na totoo pa yan, kahit na maganda pa yan, kahit na mabuti pa yan, minsan natatamaan yung ego natin. At hindi tayo sanay pag minsan na pagsabihan, lalo-lalo pag minsan hindi naman natin ka-edad o hindi natin ka-ano-ano. Pero naroon ang mensahe ng Diyos sa atin upang tayo ay sana mas lalong mapabuti. Hindi natin iyon tinatanggap. Nahihirapan tayo. Nasasaktan tayo. May dalawang mensahe sa atin ngayon. Una, sana makita natin lagi ang lahat ng bagay na doon nangungusap ang Diyos sa atin. Sa ibang tao, maging sa kaaway natin, maging sa hindi natin kakilala, maging sa mas bata sa atin. Mayroong sinasabi ang Diyos sa atin yan palagi. Sana buong pagpapakumbaba na matanggap natin ang mga bagay na iyon. Pangalawa, siguro yung pagiging malakas ang loob na manindigan sa kung ano ang totoo, mabuti at tama. Kasi pag minsan, natatakot tayo. Siguro hindi lang minsan, madalas. Takot tayong manindigan. Okay na lang. Sige na lang, para huwag na mag-away. Di ba? Para wala na lang gulo. Kaya mo na nga. Parang ganun na lang. O kaya naman, talagang hindi na tayo kikibo. Kasi natatakot tayo baka mayroong magawang mas lalo pang mali. Alam niyo, pag umuwi yung anak ninyo na lasing, at hindi nyo napagsabihan, huwag na pagsabihan kasi baka mamaya magwala pa. O yan, lasing araw-araw. O yan, hindi na nakagraduate. O, maganda ba yun? Hindi ko alam. Paano nangyari? Alam mo na, dapat mayroong itama. Dapat ituwid. Mayroon namang pamamaraan na mas maganda, mas mabuti. Alam niyo yun. Alam niyo na yun kung paano. O aralin ninyo. Kung hindi niyo pa alam. Kailangan kasi yun. Kailangan, hindi ko alam. Wala namang isang pamamaraan. Pag nagalit ka, mali yun. Pag mabait ka masyado, mali yun. Pagkatamtamang mali, lahat mali. Wala naman talagang tama eh. Hindi ko lang alam. Baka mayroon, dahil kakilala mo naman yan, lalo na pag anak mo yan, lalo na pag magulang mo yan. Tigas ng ulo, ilang beses ng kwan, no? O yan, labas ng labas. Mahirap naman, no? Mag-aaway talaga kayo. O pag masipag ka sa trabaho, ikaw pang masama, hindi ba? Kailangan naman talaga nagtatrabaho. Pero ikaw pa rin ang masama. Ang yabang-yabang mo naman dito. Anong gusto mong sabihin sa amin? Mga tamad kami? Mga ganun. Totoo naman. Di ba? Siyempre, ikaw pa rin ang masama. Isang araw, minsan nagmimisa ako sa isang covered court. Basketball. Covered court. Tapos pagkatapos kong magmisa, may pinatay na paring nagmisa sa covered. Minsan, ang nakataya, buhay mo talaga. Yung pagsasalita mo, yung pagsasabi mo ng katotohanan, ng mabuti at ng maganda, good luck sa'yo. Hindi ito madali. Mayroong mga resulta ito. At yun sana, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Sana ay manindigan tayo. Kasi sa bandang dulo, totoo, wala nang away o gulo. Pero good luck sa'yo. Kumusta ka naman? Mananatili yan sa iyo.
At yan ang marahil pwedeng sumira sa iyo mismo. Sana ngayong araw na ito uli, bigyan tayo ng grasya ng Diyos, yung biyaya ng pagtanggap sa mga mensahe niya. Pangalawa, lakas upang tayo ay makapanindigan sa kung ano ang totoo, mabuti, maganda. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao sa lahat ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria Magdalena, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, ipinako sa krus samantalang nanalo si kinaroonan ng mga yumak, nang may katlong araw ng buhay na magulit, umakyat sa langit, naloklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito tugon sa nabubuhay ng mamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolik, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mamatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan nawa tayo ng malinaw na isipan at pusong nagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Sa bawat samo natin, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, patuloy mo nawang gabayan ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, nang maipahayag nila ang iyong turo, hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi pati sa gawa. Manalangin tayo. Para sa mga doktor, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, iligtas mo sila sa kapahamakan at bigyan mo nawa sila ng isipang bukas sa iyong mga aral. Manalangin tayo. Para sa buong daigdig, malampasan nawa namin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Para sa ating mga natitipon ngayon, maging bukas nawa kami sa boses ng Espiritu Santo nang sa gayon may isakatuparan namin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Para sa mga nagluluksa, sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, lingapin mo nawa sila tungo sa pag-asang ipinamalas mo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Sa katahimikan, idulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Panalangin din natin lahat ng mga nakatira malapit sa Bulkang Taal. Manaming makapangyarihan, bigyan mo ang aming mga panalangin at pagkalumos sa amin ng sapat na biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Alang-alang kay Kristo ang aming tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan. Amen.
give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Nagpapinawa ng Panginoon ito paghahayag sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang ganap. Ang manaming lumikha, paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumilisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin, sa Diyos inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, talagang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos kahit na ikaw ay aming taliligdan. Dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawat ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ka ng kabanalan kasi sa pamagitan ng Espiritu, may banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon
Panginoong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapon na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mga simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, ni Bartolome naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahinday, namin pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalinugan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kay San Jose na ang tapat na esposo. Kay San mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin natin Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you.
Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang ang lubin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit lang po yung mga may kaarawan ng Hulyo. Yuko po kayo. Ama naming makapangyarihan, basbasan mo ang mga kapatid naming nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Hulyo. Pagpalain mo silang lahat at ilayo mo sila sa lahat ng panganib at sakuna. Ganun din, patatagin mo ang kanilang panampalataya, pag-asa at pag-ibig, ang kanilang pag-iisip, pangangatawan at kaluluwa. Basbasan mo at pakinggan ang kanilang mga panalangin at ang kanilang mga mithiin sa buhay. Ganun din lahat ng kanilang hakbangin sa araw-araw. Maging masaya naman sila kasama ng kanilang mahal sa buhay. At habang sila ay naghahanda patungo sa iyong kaharian, nawa ay samahan mo sila sa kanilang paglalakbay. Hinihiling namin kay Kristo ang aming tagapagligtas kahit magpasawalang hanggan. Amen. Kasi tayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humaya kayong taglay, kapayapaan at pagkalinga ni Kristo. Salamat sa Diyos.